Hello, Cancer. Month end reading mo. So, mga remaining days ng month na ito, kung kailan man makarating sa iyo tong reading na to. Check natin ano yung mga messages or energies surrounding or paparating sa iyo. If you're new, thank you so much for dropping by para manood, lalong-lalo na po doon sa mga matagal na sumusuporta, sumusubaybay. Thank you so much for subscribing, sa pag-like, sa pag-follow, pag-join na membership, avail ng subscription, pag-send ng mga stars or super thanks. Private reading, check nyo na rin yung mga nakasulat sa description. Cancer. Nandyan yung link papunta sa official page ko. Okay. So, hindi ko nakikita yung screen. Kaya tatantyahin ko na lang sa ako ilalagay yung mga cards. Okay. So, meron ka ditong animals or blessings. I don't know how itong card na to ay magre-relate dito sa mga susunod na araw sa'yo. It could be na malapit ka ba sa animals, no? Baka animal lover ka. Mahilig ka ba sa pets? Yan. O, pwedeng ito, kung wala ka pang pet, pwedeng an indication na baka merong kang pet na bibilihin, i-adapt, or ireregalo sa'yo. It could be an encounter with an animal, which is, pwedeng, ano kasi to eh. Ang una ko na feel dito sa animal na to is, kung meron mang specific pet or animal na may encounter ka, pwedeng ano siya, magiging guardian mo. Oo, parang ganun. Kumbaga itong specific animal encounter na to is merong malalim na purpose or meaning. Kung bakit napasayo yung animal na yan, bakit ka nagkaroon ng encounter dyan. It could be an animal appearing in your dreams. It could be an actual interaction with a specific animal. Okay? It could be a sign. Kung ito ay nakikita mo tong specific animal na to, it could be in your waking life or in your dreams, no? Or actual na interaction, nga, sabi ko. I think, minsan kasi may mga animals na pinapadala sa buhay natin to guide us and to help us with our healing. O, baka yan. This is heaven sent. No, bakit pinadala sa iyo yan? Kumbaga to help you. Kung ano man tong process na pinagdadaanan mo. Okay? Kasi yung animals ko usually companion natin eh, or sila yung 'di ba, yung parang protectors natin. Tsaka, iba yung feeling, di ba? Parang halimbawa, if you're living alone, kahit saan niya, may sarili kang bahay, kondo, no? Parang iba yung naibibigay ng meron kang companion kahit pet lang, kahit na anong pet.
'Di ba? Okay. So, meron ka ring blessings dito. Overall, itong remaining days ng buwan na ito ay magiging mabiyaya. No? May blessings na paparating. It could be unexpected blessings, no? Kagaya niyan, itong animal na to, kung halimbawa hindi ka naman nagpaplano, wala naman sa bokabularyo mo na mag-ampon ng pet. Pero kusa siyang ireregalo sa iyo ng universe eh. Parang ganun eh. And it's a blessing. Tingin ko lang, baka yung animal na yan ay magiging blessing sa buhay mo or swerte sa buhay mo to help you, to guide you with your healing. So, overall, blessed, no? Kasi ito yung energies mo for the remaining days of this month, eh. So, overall, blessed naman itong month, itong remaining days. Pagdating sa iyong card naman, you have fair decisions. Okay, may mga matters, importanteng matters na kailangan mong pagdesisyonan. Oo, siguro may major decision ka na kailangan mong gawin. Mahirap siguro itong, situation na to na kailangan mong pagdesisyonan bago matapos tong month na ito. O, baka mahihirapan ka to decide, pero sabi dito, the heaven is shining its divine light upon your situation eh. That is why i-guide ka nila eh. Okay? So, may miracle, may blessing or divine intervention, no? Based dito sa mga baraha mo. And pwedeng isang sign dyan yung pet. Kung ano man tong animal na tinutukoy dito. Meron talagang something dito about healing. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya kung may magbibigay sa'yo ng pet or yung bigla ka may ma-encounter na pet, halimbawa sa dinadaanan mo, parang naawa ka o may nakita kang pet na kusang sumunod sa'yo or pinulot mo, tinake mo para amponin, i-rescue, alagaan, baka yan eh. Okay? Yan yung sign. Kaya siguro yun, pag meron kang hindi ito for sure magre-resonate sa lahat. Pag may na-encounter kang ganun, itong reading na to para sa'yo talaga to. Oo. I-take mo yung pet na yan. It's a sign, it's a gift from the heaven. Yung pet na yan yung magiging, nila parang companion mo. Okay? So, nakikita ko, if ever may mga situations dito wherein kailangan ng decision making, mahihirapan ka pero gagabayan ka, or if ever na merong mga situation na hindi ikaw yung magde-decide pero involved ka doon sa mga decisions na yon, magiging fair naman daw yung magiging decision according to the card, no? Pagdating sa iyong career, financial, or business, you have helper of thought. Okay, this is the Knight of Swords. So, merong situation dito, Cancer, na need mo talagang, ayan, lumilitaw na nga, no? Kasi lumitaw sa'yo yung kailangan mong mag-decide eh. Sabi ko may major decision. May major decision talaga pagdating sa career mo or related sa kaperahan. Hindi lang yon, kailangan maging mabilis ka na makaisip ng solution mo or mag-take action dito sa situation na to that involves your career or financial. Okay? Meron something dito na mabilis yung magiging progress or proseso. Ayan, no, meron ditong approaching you na mabilis na eh. Parang all of a sudden kailangan mong
magano kagad, yung mag-isip kagad, no? At mag-take action agad, no? Oo, parang ito yung time na wala ano parang ito yung situation na wala kang time ba na magbagal-bagal or magpatumpik-tumpik. Kailangan mo kagad na mag-take action or mag-isip agad-agad. Iyan. Kumbaga mapo-force ka na maging maagap, no? Basta something here related sa career, business, or financial mo na kailangan mo mabilis kang mag-isip and mag-take action. Pagdating sa home and family, you have King of Pentacles. Wow! So, nakikita ko, definitely, this period is blessed and stable. Nandyan yung abundance para sa iyo, sa family, sa household, no? O, sabi dito sa card mo, ito yung time ng abundance, ito yung time ng success, hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya. Ang sabi dito, lahat daw ng mga plano mo ay binibless. And ikaw ay uusad, oh. Wow. So, definitely, meron something mabilis dito, especially sa financial. Siguro mabilis yung improvement, yung recovery, or pagbabago, magagandang pagbabago or opportunity na darating sa'yo. Kaya siguro, kailangan mong makapag-decide agad kung i-grab mo ba yung opportunity na yan. Dito pa lang lumilitaw na. Okay, nandito yung mga hindi mo inaasahang mga bagong job opportunities. In the near future na raw yan. Ayan, no? Make sure daw to accept them, itong mga opportunities na darating sa'yo. Okay? So, ang ganda, hindi lang yan for you, but also for your family. Lahat kayo, mabibigayaan or kasali dyan sa mga opportunities or blessings na yan. When it comes to your relationship naman, romantic connection, you have the Seven of Abundance, which is the Seven of Pentacles. Okay, ang sinasabi lang dito, kung ano man tong pinagdadaanan ninyo, Cancer, right now ng person mo, kailangan mo pang habaan yung patience mo. Oo, pwedeng, yan, kung halimbawang may conflict kayo, may pinagdadaanan kayong problema, kailangan habaan yung patience sa isa't isa. Pero kung wala naman kayong problema, halimbawa, meron lang kayong mga hinihintay, ipinagpipray, dreams or goals para sa inyong dalawa, huwag ka daw masyadong mainip, no? And huwag ka rin masyadong maging anxious. Okay? Kasi kung ano man itong mga hard work or efforts na mo dito, ibinuhos mo rito sa relationship ninyo, it will soon bring a bountiful harvest. It will soon bloom. Di ba ganun naman yun pag nag-alaga pa tayo ng halaman? Halimbawa, tinanim ba natin yun? Bukas ba puno na agad? Yung bukas ba may bunga na agad? Siyempre, hindi aalagaan natin ng pagmamahal. Di ba? Ina-nurture muna natin yun. Ganun naman ang mga bagay na pinakahalagahan natin eh. Wala namang magagandang bagay na easy. At saka lahat ng bagay na mahalaga sa atin, hindi tayo naiinip or nagmamadali. Kahit na mag-take ng time yan. No? Ibig sabihin, mag-e-effort talaga tayo. Kung talagang mahal natin or importante sa atin yun. Di ba? So, yun lang yun. Yun lang yung sinasabi dito. Ibig lang sabihin, meron something dito about your relationship na it will take time. Kasi ito ay Pentacle 7 eh. So, kumbaga hindi mo pwedeng madaliin yung process. Hindi siya ganun kabilis agad. Oh? So, yan. Mayroong element ng timing dyan.
Sa area naman ng hindi mo inaasahan, meron kang 9 of emotion dito, which is the 9 of cups. Wow! So, hindi mo inaasahan talaga yung mga blessings. Hindi mo inaasahan tong magagandang bagay. Mga bagay na magpapa-overflow ng puso mo, magpapasaya sa'yo, magbibigay sa iyo ng complete satisfaction and fulfillment. Okay? So, ibig sabihin, ito yung yung mga sweet things na paparating sa'yo. Ayan, no? Hindi mo ina-expect to. This is a magical time in your life. Ayan, maaaring yung wishes mo daw will be granted and dreams come true. Kung saan man patungkol to, no? It may seem na andyan daw yung good luck. Good luck, umaaligid sa'yo, sumusunod sa'yo. Ito na yung mga happy times. Ito na yung mga happy times na parang almost perfect, na parang wala ka nang hihilingin pa. Alam mo yon, parang lahat ng gusto mo, ikinasisiyan ng puso mo ay nandyan, ibibigay sa'yo. Okay? And ito yung inyong closing message or advice, which is bubuksan natin mamaya. Kuha muna tayo ng mga iba pang cards para alamin kung ano pa ibang paparating sa'yo. Ayan na nga, ito na yung harvest time. May haystack ka. Ibig sabihin niya, harvest mo na yung mga efforts na ibinuhos mo. This is a positive card, no? Yan na yung mga rewards na paparating. Wow, merong love or romance. Isa pa yan sa paparating sa iyo, lalo na yung mga naghihintay ng love or romance. Okay? Nandito rin yung magiging brave and bold ka to leave your comfort zone para makipagsapalaran. Ayan, magti-take ka ng risk. Baka yun na yun, yung helper of thought, yung Knight of Swords na sabi dito, grab mo yung opportunity ito. Kailangan maging mabilis ka, maagap kang mag-decide or mag-take action. Ito na yun sa tingin ko. Ayan, no, happiness. So, kino-confirm ng 9 of emotions. May happiness, may love, romance, andyan yung mga positive rewards, ano pa. Yun lang, pwedeng may ma-encounter ka na person na i-disappoint ka or insincere siya sa mga sinasabi niya sa'yo. Yun na nga. Siguro nangako, tapos insincere naman pala, umasa ka, and then madi-disappoint ka. Parang gano'n. And nandito rin ang success, nandito rin yung may mga ma-unlock ka, like solutions sa problems mo, or meron kang mga bagong ma-unlock dito na mga blessings or opportunity. Someone na nasa malayong lugar is missing you. Naalala ka na may miss ka kung sino man yan. Pwedeng ka LDR mo or a family member na nasa malayong lugar or a friend, no? Tapos sa iyong closing message, you have 10 of thought, which is the 10 of swords. Okay. Meron ditong kung ano man itong bagay na to that has been troubling you or nagkukos ng anxiety, worries, fears. Basta kung ano man itong bagay na pinoproblema mo, iniisip mo, it will come to an end daw. At ikaw ay makakahinga na ng maluwag. No? Finally, matatapos na yung mga challenging times. Pausad ka na, paalis ka na dun sa mga yon. Meron ditong someone na makakalaya na sa mga addictions or codependency issues, whether ikaw yun, a family member, or someone na ka-deal mo. So, yan yung mga messages for you, Cancer. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. Babush.